Hello everyone! Good morning! How are you? Kumusta po kayong lahat dyan? For today's video, we're going to cook shrimp and pork siomai. Yan po ang ating iluluto ngayong araw na ito sa ating mga bagong viewers dyan. Hello sa inyong lahat at welcome sa ating YouTube channel. At for today ay tuturo ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng pork and shrimp siomai. So, dyan lang kayo at tayo ay magluluto. Una sa lahat, meron po tayong ground pork. Ito po ay 1 kilo. Ito naman po ay ang ating shrimp. Meron po akong 1 pound na shrimp dito. Ay lalagyan po natin ito ng spring onion na ginayat ko na po ng maliliit. So, at saka lalagyan po natin ito ng bawang, luya, at saka yung ating Chinese celery. Kasi mas mabango para sa akin yung Chinese celery. Lalagyan din po natin ito ng carrots. Itong lahat ng ito ay ilalagay natin puwera dito sa ground pork kasi na-ground na siya. Lalagay natin dito sa ating food processor. Kung wala po kayong food processor, ang gagawin nyo po ay tatadtarin na lang po lahat para talagang mince siya kasi ang siomai ay dapat yung mince lahat yung mga ingredients. So lalagyan din po natin ito ng itlog. May 2 itlog ako dito. At ang ating mga pangpalasa ay ang soy sauce, ang sesame oil, at saka ang ating ground pepper. Lalagyan din po natin ito ng cornstarch para medyo madikit siya. Ayan, nasabi ko na po sa inyo yung mga ingredients ng ating shrimp, pork, siomai. At syempre, nakalimutan kong ibanggitin ang ating wrapper. Syempre, doon ko po yun nabili sa supermarket. Kasama po ito ang pambabalot natin sa mga ingredients natin dito. So, una ang gagawin natin, dahil yung pork natin ay ground pork na siya, so ang i-grind natin ay ang ating shrimp. Gagamit po ako ng food processor, pero kung wala po kayong food processor, tadtadin nyo na lang po sa inyong chopping board ang lahat ng ingredients. Kasi kailangan po mince ang ating mga ingredients para po magsama-sama sila, stick sila sa ating siomai. Yan, gagawin ko itong i-grind kong ating shrimp. Excuse sa ating maingay na sound. Sunod natin yung carrots. At ang ating luya, sama na rin natin ang ating bawang. Yan, i-grind natin silang lahat. So, lagyan na natin to ng soy sauce at saka lagyan natin ng mga 2 tablespoon ng ating soy sauce. So, paunti-unti lang po yung alat para hindi maalat yung ating siomai. Kasi lalagyan pa natin ng sauce. Chili sauce ang ating siomai. Pag naluto na, na-steam na ang ating siomai, maggagawa ng sauce or chili garlic sauce para sa ating siomai. Lagyan natin ito ng ganun din, mga 2 tablespoon ng ating sesame oil. Yan, para mas madali siyang mag-grind, lagyan natin ng liquid. So after natin mag-grind yung ating shrimp at carrots, yung nilagyan na rin natin ng soy sauce at sesame oil, ihahalo na natin yung nag-grind natin na ingredients dito sa ating pork. So, pwede rin po pag ayaw nyo ng shrimp,
Pwede naman ano na lang yung ground pork, o kaya kung hindi naman kayo fan ng pork at saka shrimp, pwede rin gamitin ninyo yung ground chicken. So ayan, tapos ilalagay na natin ang ating spring onion na ginayat ko na ng maliliit. At ang ating Chinese celery na mas mabango yung ating siomai. So lalagyan natin yan ng 2 itlog. At lagyan din natin ng mga 2 kutsarang sugar para kasi hindi tayo maglalagay dito ng mga betchin or mga seasoning. So yun yung pagbabalance ng ating salt, tsaka yung lansa, tsaka ng mga lasa ng ating siomai. So after natin mailagay lahat yung ating mga ingredients, ay hahaluin natin siya para halong-halo talaga siya. Lalagyan pa natin siya ng 2 kutsarang cornstarch para mas sticky siya. Tapos haluin natin to lahat. So ayan, sticky na yung ating siomai. Talagang haluin mo to ng haluin para magsama-sama yung lasa ng ating mga nilagay dito na sesame oil, yung ating garlic, yung ating ginger, yung ating spring onion, celery. Naglalagay ako ng konting celery, lalo na yung Chinese na celery kasi mabango yung Chinese celery. Tsaka pang ano na rin siya, parang pang alis na rin siya ng lansa ng shrimp. At saka syempre, huwag niyong kakalimutan yung ginger. Isa rin yun para hindi malansa yung inyong siomai. At saka syempre yung sesame oil, isa rin yun sa pangpabango ng inyong siomai. Ayan, pwede na siya. So, ang gagawin natin, titikman natin ng hindi ganito kasi raw yung ating siomai, hilaw yung ating mga nilagay ditong karne ng baboy at saka shrimp. Kaya ang gagawin natin, lalagay natin sa isang sa maliit na container. Ganito. So, kuha lang kayo ng asin, konti lang. Ganito lang na, tas i-microwave, mga 40 seconds, para matikman natin kung ano na yung lasa niya. Kung okay na siya, magsisimula na tayong magbalot, tapos i-steam natin. Ayan, tapos na yung ating, iti-test natin yung ating siomai kung okay na yung lasa niya. At microwave natin ng 40 seconds. So, ito na siya. Naluto yung ating siomai. So, titikman natin at saka talagang firm yung ating siomai dahil doon sa ating itlog tsaka cornstarch na nilagay. At saka syempre, pagka talagang hinahalo-halo mo siya ng hinahalo, lalo siyang nagiging sticky. So, tikman na natin. Sarap. Okay na siya. Tama na yung alat niya. Hindi ko na siya masyadong aalatan kasi i-dip pa natin to sa chili garlic oil. So, yung chili garlic oil natin, meron din yung soy sauce. So, hindi na natin siya, okay na siya.
Tama na siya para hindi siya maalat. Kasi masarap talaga yung siomai pag dinidip sa chili garlic oil. Ready na tayong maglagay ng ating filling na nagawa sa ating siomai wrapper. So, ang gagawin ko ay lalagyan ko lang siya, tubig lang to na ipapat ko sa gilid para yun yung pinaka pang-seal natin sa ating siomai. So, babasain lang natin yung gilid ng ating wrapper. Tapos ilalagay natin ito yung ginagamit ko, yung ice cream scoop. Ilalagay natin sa gitna. Tapos ibabalot lang natin na nakalabas yung gitna ng ating siomai. Ayan. Hindi naman kailangan perfect yung ating paglagay, pero ganito yung, para lang may idea kayo na ganito yung paggawa. So, ganito yung ating pagbalot. So, tapos lalagay na natin dito sa ating steamer. Ayan, gagawa ulit tayo ng isa pa. So, babasain natin yung gilid. Tapos, kukuha lang tayo ng isang scoop ulit ng ating filling. Ayan, gamit pa rin natin yung ating ice cream scoop. Tapos, ganyan lang. Hindi siya kailangang perfect. Ganyan lang siya. Ang importante, maibalot lang yung gilid niya para nakatayo yung ating siomai. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos nakabukas yung gitna. Ganyan yung siomai, nakabukas yung gitna. So, yung ibang mga wrapper na nabibili ay square. So, pwede rin yung square. Yung nabili ko ay ito, yung circle siya. So, ganito yung kalalabasan. Ayan, hanggang sa matapos lang at maubos na yung inyong siomai wrapper at ubos na yung inyong filling. Ayan, kumukulo na yung tubig natin dito sa ating steamer. So, ready na siya na ilagay natin yung ating siomai. So, ito ang ating siomai. Ang ginawa ko, pinagpakulo ako ng tubig. Pag kumulo na, ilagay nyo na yung siomai. Ayan. So, ngayon, papakuluan natin to ng 30 minutes. Kasi yung ating ground pork saka ground shrimp ay hindi pa siya luto. So, raw sila. So, kailangan natin silang lutuin. 30 minutes, check natin kung okay na siya. So, after 30 minutes na naghintay tayong ma-steam yung ating pork shrimp siomai, check na natin ngayon kung luto na siya. Ayan. Ooh. Ayan. So, lagay natin dito para ayan, patayin na natin kasi luto na siya. Yan yung ating siomai. So, titikman na natin. Pero bago natin tikman, ay sasabihin ko lang sa inyo, yung meron ako ditong sausawan. So, ang ginawa ko dito, dalawang sausawan. Yung isa ay ang aking homemade na chili garlic oil na ituturo ko sa aking YouTube channel next na episode naman. So, itong isa ay toyo mansi. So, nilagyan ko lang siya ng toyo, soy sauce, at nilagyan natin siya ng sili. Nilagyan natin to ng lemon kasi wala akong kalamansi. Kung meron kayong kalamansi, mas okay yon. Pero yun, lemon ang meron ako, so lemon nilagay ko. So, ang gagawin natin dito, titikman natin, try natin kung success ba yung ating siomai. So, ayan, tikman na natin yung ating siomai. So, squeezean lang natin ng lemon yung ating siomai muna.
Ayun. Excited na ako. So, dalawa yung ating sausawan, yung ating chili garlic oil at saka yung ating toyo mansi. So, unahin natin itong ating chili garlic oil. Ito ay ating homemade. Homemade natin to. Kasya kaya to sa aking ano. Ang sarap. Na-miss ko yung sa ano, siomai sa Philippines. Ang sarap niya, guys. Ang sarap niya. Oh, pag nagki-craving kayo ng siomai, kain na kayo. Ay, luto na pala kayo. Oops. Ayan. Ang sarap nung ano, chili garlic oil. Sa susunod, tuturo ko sa inyo sa iba nating vlog. Iba-vlog ko kung paano paggawa ng ating chili garlic oil. At talagang ang sarap. Ang sarap talaga. Ang sarap niya. Talagang malaking bagay yung lemon na squeeze nyo muna siya kasi parang nag-i-stand out yung lasa niya. Masarap yung recipe na nagawa natin dito sa ating siomai na filling natin. Masarap siya. Malaking bagay din yung nilagyan natin ng Chinese celery. Nalalasahan mo tsaka naaamoy mo. Mabango. At saka yung spring onion. Yun. Try naman natin yung ating toyo mansi. Wala lang kasi kaming kalamansi. Pero, ayun. Ay. Ay. Ang sarap din niya. Ang sarap. Grabe. Ang sarap, guys. Parang kaya kong ubusin to lahat sa isang upuan. Kulang pa. Ang sarap ng feeling natin. Gawa na kayo, luto na kayo ng ating pork shrimp siomai. Kung ayaw nyo ng pork, pwedeng ground chicken, pwedeng ground beef. So, depende na sa inyo kung anong type nyo. Basta gawa na kayo ng siomai. Okay? Pag nagustuhan nyo yung ating recipe, yung ating video for today, i-like nyo at subscribe ang ating YouTube channel. At mag-comment kayo down below kung gusto nyo mag-request ng lulutuin natin para next time na vlog natin ay yung inyong request ang mailuluto natin. Thank you so much. God bless you all. At magluto na tayo ng siomai.